Ayan. May karinderya. Oh, in-expect ko may dalang bola. Wala kasi tindahan ngayon, karinderya ka lang ngayon. Yes, hindi na tayo Diyosa ng kalsada. Diyosa na tayo ng karinderya. At hindi na rin tindahan. Kasi may pot. At ayun ang kanina kahit medyo nag-rain dito kasi may for the rainy bells ng kaunti, ay naglakad-lakad na tayo at nagtanong-tanong na tayo sa kasingit-singitan dito sa may Mandaluyong, no? At sinaman natin sila kung ano sa tingin ba nila yung naging dahilan ng pagkakatalo nga or itong mga sunod-sunod na pagkakatalo ng Pilipinas o Gilas Pilipinas sa ating larangan ng basketball. Kasi kung matatandaan natin, unang laban niya is sa Dominican Republic. Ayun pa rin, medyo ligwak ulit. And then second one naman natin is itong sa Angola. And kahapon naman is yung sa Italy. And nalalaman naman natin na noong mismong gabi ng yun is nagbunga daw yung mismo mga tao kay Coach Shot. And malalaman natin kung bakit. Kasi halos kanina nabanggit yung pangalan nila ng mga mismong in-interview natin. Pero syempre for the since malapit na kami kumain dito, ipasok na natin kung ano nga ba yung sinabi nila. Coaching staff ang naging problema dyan, lalo na si Chad Reyes. Kasi hindi niya pinipigil yung yung run ng mga kalaban. Bas binabangko niya yung mga key player niya. Dapat pinapasok niya, hindi niya binabangko kasi kasama sila sa Magic 12 eh. Tingin ko sa hindi sa player, sa coach. Kasi maraming malalakas na player na hindi niya ginamit. Yung naglaro sa Korea, si Obando. Renzo Obando. Tapos si Kai Soto, medyo yung playing time niya. Maigsi. Sa coach po ma'am, kasi pag malas yung iba, dapat palitan ng yung marami pa naman magagaling. Dapat palitan po ng iba. Gaya ni, sino ba yung galing Korea? Si Ubando ba yun? Si Ubando, magaling yun. MVP pa nga yun sa ibang bansa sa Korea. Papasok yun pag ilang minuto na lang. Dapat ibabad niya rin yun, subukan niya. Pinamali sa coach natin. Yun lang po. Top lang yan, anong problema yan? Kasi magagaling naman ng player eh. Bakit hindi sa laro? May malalaki na rin, hindi pa nakakasabay. Sa coaching staff lang talaga yan. Ang tingin ko yung coach mali yung mga ginagawa niya. Nakita ko kung sino yung mga nakakashoot, siya yung nilalabas. Nakita ko si Pugoy at saka si Pajardo. Umpisa pa lang, nakiscore na sila, tapos second half, nilabas na sila. Ibang mga player na pinagpapasok. Ayun na nga, Brigada Robin, Brigada Abner, no? Puro coach ang sinisi. Puro coach ang sinisi. Ayun nga for the coaching staff daw talaga ang parang naging, sabi nilang kasalanan daw kung bakit daw, kumbaga nagtuloy-tuloy ang talo ng ating Pilipinas. May mga sinasabi nga ng player na dapat pinasok na daw agad, pero hindi pa rin daw pinapasok dahil binangko nga. At ngayon, kasama natin si Sir Dennis, no? Isa siya sa mga talagang nanood at nagsubaybay nga dito sa ating laban ng Gilas Pilipinas. At ngayon naman, sir, good morning po. Good morning sa Brigada. Ayun. Good morning sa lahat ng nanonood. Ayan, no? Ngayon, sir, tatanungin lang po sana namin sa inyo kung sa tingin niyo po, sir, ano po kaya yung naging reason na itong sunod-sunod na pagkatalo po ng Gilas Pilipinas? Number one, chemistry. Ayun. Kaya makikita mo talaga chemistry, kaya ang daming crucial turnovers. Tapos, kulang sa ball movement. Tingin ko ang factor diyan kasi medyo late yung pagdating talaga ni JC. So, siyempre, importante yan sa basketball. Yung gelling talaga kung nasaan yung kakampi mo, paano yung pasahan nyo talaga. Ayun. So, yun yung nakita ko. Talagang kulang sa preparation with JC. Sir, baka may gusto po kayong batiin na kabrigada natin, kapamilya nyo po or whatever? Sa family ko, yun, nasa Mandaluyong. Yun, kay Mrs. Ayan. Tapos, ayan, kay mother, kay papa. Sa mga kamag-anak ko, nakakilala sa akin. Yan. Good morning. Sa mga kamag-anak niya, sir, nakakapamilya niya ay very, very good morning daw, no? At syempre, dahil naamoy ko na dito yung niluluto, sabi, kahain na daw. Kahain! Kaya naman, no, in the heart of CJ Lives, ito si Brigada Ann Cortez, ang Diyosa ng Kasada ng 105.1 Brigada News sa Manila. To Music and News, all for you. Brigada!